Today's proclamation of the Word of God is in the second epistle of Paul to the Corinthians, a reading from chapter 6. We then, as workers together with him, also plead with you not to receive the grace of God in vain. For he says, "In an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. We give no offense in anything, that our ministry may not be blamed, but in all things we commend ourselves as ministers of God, in much patience, in tribulation, in needs, in distresses, in stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in selflessness, in fasting, by purity, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Spirit, by sincere love, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true, as unknown and yet well known, as dying and behold we live, as chastened and yet not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making rich, and having nothing and yet possessing all things. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our responsorial psalm, Psalm 98. In our response, the Lord has made known his salvation. Together, O sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arms have gained the victory. Response, The Lord has made known his salvation. his righteousness he has openly shown in the sight of the nations. He has remembered his mercy and his faithfulness to the house of Israel. Response, The Lord has made known his salvation. all the ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout joyfully to the Lord, all the earth. Break forth in song, rejoice, and sing praises. Response, The Lord has made known his salvation. glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. Matthew chapter 5. Glory to you, Lord Jesus Christ. You have heard that it was said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I tell you, not to resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. And whoever compels you to go 1 mile, go with him too. Give to him who asks you, and from him who wants, who borrow from you, do not turn away. The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa ato ng Gospel, sa Matthew chapter 5, verse 38 to 42. Ginaturoan kita kung atong Ginoo kung paano kita magparaya.
kumamba na ito magpaiway. No? Kung sa bawon, willing kita magtao. No? Bagamat ay labag si makalubang, pero kung ikaw nakaubot sa pamagid Diyos, ay willing kita magtao kung ano anang na ilaan. One time, nagdati pa tano, wapata kagi operasyon o masakit. Nagabaligya pa ako lugaw, kato anay, ay usually na primi kitang gabaw na trambong, pero one time nagbaka ako bago kitang gambong, ay masami ka ako na ginabutan ko mo sa tricycle na ako sa ibabaw ba. Ay, after ng pagbaligya, pag-ubos, ay sabi, puno ng sugat. Balik ko ito, mailis makon ako. Ay, what ito? Sila na ba ako ng buong? Ay, ulihi, kasailan ko. Ay, nakita ko rin ng bungalon, nakana. Ako namakon da, lakon to ay. Ang may nakasugin niya witness, di malanong tao ay nagbuo si mong gambong. Ay hamba ko ay, siyempre nailaan na, tinao ko lang kana. Wako pag bawi dahil may purpose man siguro, no? Ang sabilog pa, nagagimanda sa akong kabuhi na dahil tao ay naakig kakom. So, wak sayag ano rason, nagtatrabaho pa ko sa construction. Ay, masami kita kana ko na good morning kana. Ay, sabat na ay, mag-good morning kay bayag ka tim, yung intermiss. Wa, nilay, makan ako, good morning, okay mo. Ay, few time ka to ay, sa construction ko naman, na-late ba ako? Siyempre, may dito ka sa labok. Ang bago ko nagsuot sa trabaho ay naka-student na akong engineer, nga akong sitwasyon, kaya akong attend sa simbahan sa dating Liberty paano ka to. So, naintindihan na among engineer, gaana nga ba, basta ano kang sa trabaho. Uli, yung na-notice ko, tao nga, akig, wako mata na isipan nga, akig ba? One time may slipan na sa likod. Slipan na sa likod. Ano rason ako nga ginsipa, mamakan ako. Ay anong rason ay masyado ko na ako nga mamba nga malapit ba sa engineer. Wa tama ko na malapit sa engineer. Dobra ko tama ko do mayad. Kano tama magbukon. Pero makon, kung late ako, ang ba matanong ka na, bawasan matama ko do sweldo. No? Ay sa ulihi, sigit anang, everyday kita doon, tanang pangkakon. Pero ano nito ba? Imbis makakig ka na, magbayos, no? Magalit, pero giniman ako sa Holy Spirit, the time. Kaya itong time na ginisipan na ako, sundan pa kung tanan ako ay ayaw kita man na magbayos. Ay, hambak si Lord na ito Nakon to. Kung makon to Lord, so, ginubra ko na paiway. Paiway ako para hindi magbaho do isyo. At sa uli, di tang katakot, nag-resign. So, although di magsugot do engineer, ay, para maiwasan makon do gulo. Ay, sabi, may soup man limang kakon mabaw pagkawas ka na. Pero uli ko na sayran. After 4 months, nagkita kami. Abi ko nga yapitan mo na ako kapurmaget pa ka ay, di man na ba na kakon. O di man ako mo mag-sukol. Nung matuod man na. Kaya man ako nagkapit mo para magpangayoit pasaylo. Sa ano rason? Dahil sa nangyubra, ang nasaya na nakon, alima sa anong baba, nagpail ka na inggit
inggit. Ay, yun, isuin na nakakon, gusto mo na lang ako makita sa dating Liberty ka to, iwa kami nagkita. Yung time, nagkita kami ito pa sa parkingan. Pauli. Yung pasikagon mo, halin ka to sa DOP. Ay, pagkasuhin nakakampang pasayil ng patawad, ay din doon, baboy na nakakang nung din patawad. Awa ko nakot aking kay mo. Dahil, nilimay nakot Holy Spirit. At ang Ginoo, na love your enemies. Willing ka magpatawad. Ang ba na nakakon, dumalami nga testimony para kana, imaman gingamit it Ginoo. Nakabati mo salvation, halin sa Diyos, sa atong mga brothers in the Lord, ang imaman, laging example sa nang isig katawo. Di man nga napakita katon, kung tawa na ito sa high o prinsipyo Diyos, sabay na niya sa atong reading sa 2 Corinthians chapter 6, kinhaban ni St. Paul, nga tawaan naton taw pangod, kung ano man mamisahe aton nabatian, puling i Diyos. Dahil sa anong rason, kung tawaan naton puntaan sa puling Diyos atong kabuhi, hindi kita pagpabayan kung atong Ginoo sa oras is kalisdanan. Kung kita nagadangop sa Diyos, paagis magpangamuyo, anara pamatian ko atong Ginoo. Amen. Daya pagpadundum ko atong Ginoo, nga kung siin, kung sa oras ikalisdanan, sa oras naton problema o ano man nga mga sakuna no, sa atong kabuhi, gimpatumdum kita Ginoo, pagis sa mga Bisaya. Agdaya gimpapadumdum ka atong Ginoo. Matuod kita nga tao, di may iwasan, yan, nagkaroon kita akig, no? Gusto na ito magbago. Pero kung kita nakakilala at pulo ng Diyos, ay kansigo kita magkontrol, magpaubos, magparaya sa atong isig katao. Agdaya, ginarimay permi kita Ginoo. Love your God, love your neighbor.